Naisip mo na ba kung bakit parang mas nagkakagulo ang buhay mo kapag mas pilit mong kinokontrol ito? Takbo ka dito, plano doon, pilit mong ginugusto lahat, pero parang lalong sumasablay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang tunay na lakas ay hindi galing sa kontrol, kundi sa pagiging kalmado? Sa video na ito, matutuklasan mo ang 11 stoic na aral na magtuturo sa'yo kung paano manatiling kalmado at gamitin ito bilang pinakamalakas mong sandata. Pero hindi lang ito magagandang teorya o walang laman na salita. Ito ay mga totoong estratehiya na subok na ng mga Stoics sa loob ng maraming siglo na pwedeng baguhin ang paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos. Handa ka na bang matutunan kung paano manatiling kalmado at gamitin ito para gabayan ka papunta sa tagumpay? Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, ikukwento ko muna sa iyo ang kwento ni James Stockdale, isang lalaking dumaan sa isa sa pinakamabibigat na pagsubok na pwedeng pagdaanan ng sinuman. At dahil sa kalmado at stoic niyang pananaw, nagawa niyang magpatuloy at mabuhay. Si James ay isang piloto ng US Navy, isang taong sanay sa lahat ng sitwasyon, laging may kontrol sa eroplano niya, sa mga misyon at sa mga desisyon niya. Hanggang isang araw, sa gitna ng Vietnam War, biglang nagbago ang lahat. Binagsak ang eroplano niya. Wala nang oras para mag-isip, biglaan na lang, may impact, malayang pagbagsak, at panik sa paligid. Nagparachute siya, pero bago pa man siya lumapag, alam na niya ang mangyayari. Hindi siya napunta sa ligtas na lugar, kundi diretso sa kamay ng kaaway. Hinuli siya, binugbog, kinaladkad parang wala lang. Isang tipak ng karne na bumagsak mula sa langit. Pagdating niya sa prison camp, doon nagsimula ang tunay niyang pagdurusa. Ginapos siya, tinorture, at nilagay sa isolation ng maraming araw. Walang kausap, walang kakampi. 7 taon. Hindi 7 araw o buwan. 7 taon siyang nakakulong sa masikip na selda. Hindi alam kung makikita pa ba niya ang liwanag ng araw o kung bawat araw ay huli na niya. Maraming lalaki sa kalagayan niya ang sumuko. Nawala ng pag-asa. Hinayaan ang takot na lamunin sila. Pero hindi si James. Hindi dahil mas malakas siya sa katawan o mas matibay, kundi dahil meron siyang isang bagay na ginawa siyang parang di matalo. Kontrol sa sarili niyang isip. Hindi lang sundalo si James, estudyante rin siya ng Stoicism. Habang nakakulong, ginunita niya ang mga salita ni Epictetus. Hindi ang mismong pangyayari ang nakakasama sa atin, kundi ang pag-unawa natin dito. Hindi niya makokontrol ang kalagayan niya, pero makokontrol niya paano niya ito titingnan. Hindi niya mapipigilan na bugbugin siya, pero mapipigilan niyang matalo siya. Hindi siya makatakas, pero pwede niyang panghawakan ang isang bagay na hindi kayang kunin ng iba. Ang kanyang attitude. Kaya gumawa siya ng bagay na nagbago ng lahat. Sa halip na magmukmok, pinili niyang lumaban. Naging secret leader siya ng mga bihag. Gumawa ng coded communication system para hindi sila mag-isa. Tinuruan niya kung paano magpakatatag sa isip, kung paano hindi mapabagsak ng kaaway mula sa loob. Kahit tinatangka siyang durugin ng mga bantay, umuulit-ulit siya sa sarili. Hindi ito ang nagde-define sa akin. Mas malakas ako dito. At totoo nga, nakaligtas siya. Pagkalaya niya makalipas ang 7 taon ng kasamaan, tinanong siya, "Paano mo yun kinaya?" Simple lang sagot niya, "Tinanggap ko ang realidad, pero hindi ako nawala ng tiwala sa kakayahan kong lampasan ito." Alam ni Stockdale ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi mo kontrolado ang mga nangyayari sa iyo, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At yun ang sikreto ng kanyang kaligtasan. Kaya, itanong mo sa sarili mo, anong umaagaw ng kalma mo ngayon? Problema ba sa trabaho? Away? Masamang araw? Pakiramdam mo ba out of control na lahat? Kung si James nga, nakahanap ng lakas sa gitna ng pinakamasamang bangungot, kaya mo rin. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may kontrol ka pa rin sa isang bagay. Paano ka magre-react? At dito sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano. Tara, simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, kung may napupulot ka sa content na ito, mag-subscribe ka na at maging exclusive member para sa mga unique perks. At sabihin mo rin sa comments, ano para sa iyo ang pagiging kalmado sa magulong mundo? O kaya't i-type mo lang
I am stoic. Gusto naming marinig ang mga opinyon nyo at lumago kasama kayo. Isa, ang pagiging kalmado ay ang iyong pinakamalakas na sandata. Isipin mong isa kang Formula 1 driver. Mahigpit mong hawak ang manibela, ang makina ay umaangal, ang daan parang nagbabagang disyertong aspalto. Ilang segundo na lang, papunta ka na sa finish line, first place. Biglang, pagliko mo, nawala ng traction ang kotse, parang pumapalyang manibela. Pagkawala ng kontrol, mabilis ang lahat. Ito na ang defining moment mo. May dalawang option ka. Una, magpanik, matulala, matakot, biglang kabig ng manibela ng hindi nag-iisip. Ano resulta? Wala na. Sagraba ka na, off track, tapos ang karera. Ikalawang option, manatiling kalmado. Ramdamin mong dumudulas ang kotse, pero huwag hayaang sakupin ka ng desperasyon. Bawasan ang apak, igalaw ng tama ang manibela, ibalik ang kontrol sa tamang oras. Ang mga pinakamahusay na driver sa mundo, hindi yung pinakamabilis, kundi yung kalmado kahit gumugulo ang lahat. Imbes na labanan ang curve, naiintindihan nila ito at ginagamit sa kanilang advantage. Ganon din ang buhay. Hindi tungkol sa pag-iwas sa problema, kundi sa pagtutong tumugon ng malinaw kapag dumating ang pagsubok. Tingnan mo ang mga pinaka-successful na tao. May isang bagay silang pareho. Hindi dahil walang krisis o perpekto ang buhay nila. Kapag bumaliktad ang mundo, nasa track pa rin sila. Hindi sila nagpapadala sa takot o emosyon. Si Ryan Holiday, may akda ng The Obstacle is the Way. Tinawag itong strategic advantage. Ang tunay na lakas ay hindi sa bilis o tapang, kundi sa pagiging composed kapag parang gumuho ang lahat. Hindi lang ito motivational talk. May laman talaga. Ang kalmadong isip nakakapag-decide ng mas maayos. Alam na to noon pa ni Marcus Aurelius. Kung nababahala ka sa isang bagay, hindi yung bagay ang gumugulo sa'yo, kundi ang opinyon mo tungkol doon. At ngayon, sinusuportahan to ng neuroscience. Pag bigla kang nag-react, amygdala ang kumikilos. Yung parte ng utak sa emosyon, takot, galit, inis. Pero pag kalmado ka, prefrontal cortex ang gumagana. Dito nanggagaling ang reasoning, pagsusuri, at matalinong desisyon. May study ang Institute of Cognitive Neuroscience sa London. Yung mga taong sanay manatiling kalmado sa pressure, hindi lang mas konti ang stress nil, kundi mas maganda rin ang resulta long term. Hindi base sa bugso ng damdamin ang desisyon nila, kundi sa strategy. Alam ko, iniisip mo, ang sarap pakinggan, pero paano nga ba ginagawa to sa tunay na buhay? Kasi oo, madali sabihin na maging kalmado habang nanonood ng video o nagbabasa ng libro. Ang tunay na challenge kapag nariyan na ang realidad, pagliko ng problema, parang mawawala ka na sa kontrol. Kaya eto ang dalawang strategy para matrain ang isipan mo simula ngayon. Una, ang observer technique. Isipin mong hindi ikaw ang nakakaramdam ng problema, kundi parang nanonood ka lang ng pelikula. Anong advice ang ibibigay mo sa bida? Makakatulong to para lumayo ka sa emosyon at mas maging objective. Ito ang strategy na magbubukas talaga ng tagumpay. Huwag kang mag-practice ng pagkakalma pag may krisis na. Sanayin mo sarili mo, araw-araw. Paano? Halimbawa, pag uwi mo ng grocery, paglagay mo ng itlog, biglang nag-suicide jump ang karton. Laglag lahat, basag sa sahig, disaster. Instinct mo, sigaw, murahin ng gravity, tanungin kung bakit ka kinaiinisan ng universe. Pero ito ang test mo. Kung mga maliliit na bagay pa lang, nadadala ka na, paano pa pag totoong problema? Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo sa maliliit na bagay, hindi mo rin kaya sa malalaking pagsubok. Yung kalma, hindi yan biglang lalabas kapag kailangan mo. Parang muscle yan, kailangang itrain araw-araw. Kaya tanungin mo sarili mo, gusto mo ba talagang mag-react palagi, parang baguhang driver na natataranta ka agad sa unang liko? Kung pagiging kalmado ang nagpapalakas sa'yo, bakit hinahayaan mo pa ring bagyuhin ka ng mundo at mapalayo sa landas? 2. Totoo bang kontrolado mo lahat? Naranasan mo na ba yung araw na walang tumutugma sa plano? Maaga kang nagising, todo schedule, sigurado kang magiging maganda ang araw. Matatapos mo yung mahalagang proyekto, makakapag-workout ka, at makakapagluto ng espesyal na hapunan. Walang pwedeng magkamali, pero biglang lahat ay nagsisimulang magulo. Yung boss mo biglang may hinihinging urgent,
na hindi mo naman kasama sa plano. May kaibigan kang nag-cancel ng dinner last minute. Tatawag ka sa isang tao para umasa ng suporta. Pero imbis na palakasin ka, binigyan ka pa ng comment na sumira sa mood mo. Ramdam mong unti-unting gumagapang ang frustration. Wala talagang nangyayari sa mga plano mo at hindi mo na matake. At dito nagsisimula ang tunay na problema. Kasi hindi lang naman nating gustong kontrolin ang sarili nating buhay. Gusto rin nating kontrolin yung sa iba. Gusto natin na ang mga tao ay umayon sa iniisip natin, na ang mga plano natin ay sumunod eksakto sa dinisenyo natin, na lahat mag-workout ng perpekto. Sabihin mo nga, ilang beses na bang nangyari to sa'yo? Ilang beses mong sinubukang baguhin ang isang tao, pilit ipaunawa sa kanila ang katwiran, o kumbinsihin silang gawin ang mga bagay sa paraang tingin mo ay tama. Siguro nagbibigay ka ng payo sa kaibigang paulit-ulit na lang, nagkakamali, o pilit mong pinapakita sa partner mo ang pananaw mo, pero hindi pa rin sila nagbabago. O sana lang mga magulang mo, hindi na masyadong nag-aalala sa'yo at maintindihan nila yung takbo ng isip mo. At kapag hindi ito nangyari, nagagalit ka, na-frustrate, at feeling mo palpak ang lahat. Pero ang totoong problema ay hindi naman yung sitwasyon, kundi yung pagkakapit mo sa ideya na kontrolado mo lahat ng yon. Si Naval Ravikant, isang investor at entrepreneur, ipinaliwanag to sa isa sa mga talks niya tungkol sa happiness at personal success. Suffering comes from the desire to control the uncontrollable. Tungkol ito sa kung paano maraming tao ang ginugugol ang buhay nila, kaka-force ng outcomes, manipulate ng mga pangyayari o baguhin ang ibang tao. Samantalang ang susi ay hayaan lang at mag-focus lang sa kaya nating kontrolin. At tama siya. Kasi habang pinipilit mong i-force ang mga bagay, mas lumalaban ka sa realidad at mas dumarami ang anxiety, frustration at stress mo. Hindi lang ito ideya ng mga modernong speaker. Sabi nga ni Epictetus, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang ilang bagay ay kontrolado natin, ang iba hindi. Yung sumasandig sa mga bagay na hindi nila kontrolado, sila ang magdurusa. Sinasang-ayunan din to ng science. Sa isang pag-aaral sa Stanford University, inanalisa nila ang epekto ng uncertainty sa emotional well-being. Paano nila ginawa? Hinati nila ang mga tao sa 2 grupo. Yung una, may gawain na kontrolado nila ang resulta. Yung pangalawa, may task na nakadepende sa labas ng kontrol nila. Tapos minasure nila ang stress levels. Alam mo anong nakita nila? Yung mga taong tanggap ang uncertainty, mas mababa ang anxiety, mas adaptable at mas stable ang emosyon. Samantalang yung mga ayaw bumitaw sa kontrol, paikot-ikot sa frustration at pagod. Ngayon sabihin mo, saang banda ka mas malamang mapunta? Sa mga taong tinatanggap ang di nila kayang baguhin at nagpo-focus sa kaya nilang gawing maganda? O sa mga taong pinaglalabanan ang hangin na para bang pwede nilang paikutin sa gusto nila? Kung gusto mong matutong mamuhay, na hindi ka basta natutumba sa bawat balakid at ituloy ang landas mo papuntang tagumpay, may 2 akong challenge para sa iyo. Una, ang So What Challenge. Sa susunod na hindi umayon ang sitwasyon sa plano mo, tanungin mo sarili mo, so what? Magmamatter ba to sa loob ng 5 taon? Kasi kadalasan, stress lang yan sa mga bagay na malilimutan mo rin naman. Ngayon, eto naman ang second challenge. At honest, medyo kabado akong sabihin kasi alam kong una mong reaksyon ay, no way. Pero promise, baka ito na ang magbago ng buhay mo. Ang tawag natin dito, controlled chaos. 1 beses sa 1 linggo, huwag kang magplano ng bawat detalye. Hayaan mong sumabay ka lang sa agos, walang matinding expectations. Magugulat ka kung paano mag-a-adjust ang utak mo at kung paano, sa pagbibitaw mo ng kontrol, mas lalo mo pa itong makukuha. Hindi highway ang buhay na patag at sunod-sunod ang plano mo. Mas parang layag sa dagat, di mo maiiwasan ang alon, bagyo, o pagbaligtad ng hangin. Pero matutunan mong galawin ang layag mo, bitawan ang hindi mo kontrolado at mag-focus lang sa kaya mo, ang mga desisyon mo, ugali, at sagot mo sa bawat sitwasyon. Doon nag-uumpisa ang tunay na tagumpay, hindi sa pangongontrol sa lahat, kundi sa galing mong mag-adapt, sumabay,
At pangatawanan ang mga tunay na hawak mo. 3. Magpasalamat bago magreklamo, kaibigan. Parang hardin ng utak mo. Kung ano ang itatanim mo, yun ang tutubo. Kung araw-araw stress, reklamo at negativity ang inilalaan mo, tigang na hardin lang ang makukuha mo at hindi lang atto basta metaphor. Sa isang experiment ng mga siyentista sa University of Berkeley, hinati nila ang mga tao sa 2 grupo at pinagawa ng simpleng task. Yung una, isinulat bawat gabi ang 3 bagay na ipinagpapasalamat nila, kahit gaano kaliit. Yung pangalawa, kahit anong gusto nilang isulat, walang rules. Ilang linggo lumipas, in-evaluate nila yung mga nagbago. Nakakagulat, yung unang grupo, yung daily nagpapasalamat, lumakas ang activity sa prefrontal cortex, parte ng utak na may kinalaman sa calmness, decision-making, at well-being. Parang na-train yung utak nila na hanapin ang maganda, at mas naging magaan nilang i-handle ang stress. Yung pangalawang grupo, walang pagbabago, tigang pa rin. Kita mo na ngayon, baka trivial or cheesy pakinggan ng gratitude, pero iba talaga ang epekto. Promise, dati ring skeptic ako. Akala ko noon walang kwenta. Pero isang araw, sinubukan ko lang. Sinimulan kong isulat ang 3 bagay na thankful ako kahit tuwing umaga. Unti-unting lumapit ang pananaw ko sa maganda kaysa sa kulang. Na-realize ko rin na, kagaya ng sinabi ni Seneca noong unang panahon, it is not happiness that makes us grateful, but gratitude that makes us happy. Isipin mo, Lunes ng umaga, pagbukas mo ng mata, unang pumasok sa isip mo, kailangan ko ng bakasyon, sana may ibang work, sana ganito, sana ganyan. At habang naghuhugas ka ng muka, iisa lang ang tugtog ng utak mo. Kung may pera lang ako, kung mas madami lang oras, kung mas madali lang ang lahat, dun ako magiging payapa. Pero kailan ba naging sapat? Kasi ang totoo, kahit anong abutin mo, laging may kulang, laging may gusto ka pang habulin. At habang abala ka dun, tanging tunay na nawawala ay ang peace of mind mo. Kaya kung isang simpleng habit lang ang kilalanin ang magaganda sa buhay mo, ang kayang literal na magpalakas ng utak mo para manatiling kalmado, bakit hindi subukan? Una, magpasalamat aloud pag umpisa ng araw, pero may intentionality. Isipin mo, kakagising mo lang, upo ka sa kama, stretch ka, tapos sabihin mo ng buong lakas, salamat. Kahit parang awkward sa umpisa, subukan mo. Kasi pag gratitude ang start ng araw mo, iba ang direksyon ng utak mo. Imbis na kulang, makikita mo ang meron na. Pangalawa, isulat ang 3 bagay na maganda bago matulog at huwag uulit-ulit, maghanap ng detalye. Baka masarap lang yung kape o biglang good vibes na tawa with partner. Kasi kung hindi mo titrain yung utak mong hanapin ang maganda, puro reklamo talaga makikita mo. Pangatlo, mag-focus sa kung anong meron, hindi sa anong kulang. Hindi checklist ng walang katapusang desires ang buhay. Kung hindi mo kayang pahalagahan ang meron ka ngayon, hindi mo rin maa-appreciate kahit dumoble pa yan. Yung kapayapaan na hanap mo, yung clarity na kailangan mo, at yung success na hinahangad mo, wala sa mga bagay na di mo pa naaabot. Nasa pananaw mo yan sa buhay mo. Kasi heto ang totoo, isulat mo ito sa utak mo. Complaining changes nothing. Gratitude changes everything. 4. Mag-isip ng maganda at akitin ang maganda. May kwento ako tungkol sa tropa ko. Ilang buwan nang nakalipas, may natanggap siyang balitang babago ng buhay. Malubhang sakit. Yung klaseng nababaligtad ang mundo mo. Biglang ospital, tests, takot, at higit sa lahat, kalaban mo mundo ng sarili mong isip. Araw-araw gigising siya, pumapasok sa utak. Paano kung lumala pa? Paano kung di na ako gumaling? Bakit ako pa? At dahil sa ganitong thoughts, parang walang katapusang tunnel. Lagi na lang mabigat. Hanggang isang araw, habang naghihintay sa ospital, narinig niya si Tony Robbins, yung motivational coach, sa isang talk. Sabi, "The quality of your thoughts defines the quality of your life." Napaisip siya, parang familiar. Ni-research niya, si Marcus Aurelius nga, noon pa. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Doon siya nagising. Hindi niya kayang kontrolin ang sakit niya, pero kaya niyang kontrolin paano niya ito haharapin. Kaya nagdesisyon siyang magbago. Bawat umaga,
bago bumangon, pipilitin niyang mag-isip ng isang positive thing. Kahit maliit, ngayon, hahanap ako ng nakakatawa. O ngayon, mai-enjoy ko moments ko kasama ang pamilya. O ngayon, magpapasalamat ako sa meron pa rin ako. Eto ang interesting, pareho lang naman ang sitwasyon, pero completely nagbago kung paano niya hinarap ang bawat araw. Si Marcus Aurelius, pinakamatinding emperor ng Rome, naintindihan niya ang tunay na laban ay hindi external, kundi sa sarili niyang utak. Hindi siya nagpapakain sa problema, nagfa-focus siya sa solutions. Hindi siya nahuhumaling sa kung anong pwedeng magkamali. Hinahanda niya sarili niya sa paano haharapin ang kahit anong dumating. Yan ang sekreto niya sa lakas sa gitna ng gulo. At pwedeng maging sayo din yan. Ngayon, ikaw naman, paano mo ginagamit ang isip mo? Pinoprogram mo ba ito para akitin ang maganda? O pinupuno mo lang ng worries na lalo ka lang pinapabigat? Una, i-reframe mo ang negatibong pag-iisip mo tuwing mahuhuli mong sinasabi mo sa sarili mong, ang gulo na nito, o hindi ko na to kaya, huminto ka muna at palitan mo yan. Sabihin mo, isa lang itong hamon, pero may matututuhan ako dito, o kaya, hindi man madali, pero makakahanap ako ng paraan. Hindi ito panlilin lang sa sarili. Training ito para masanay kang makakita ng solusyon, hindi lang puro problema. Pangalawa, umiwas ka sa mga taong puro negatibo lang ang nakikita. Nakakahawa ang negativity. Kung araw-araw mong kasama ang mga taong reklamo ng reklamo, laging may drama at laging may dahilan para sumuko, mahihila ka rin nila papunta roon. Sa halip, hanapin mo ang mga taong nagtutulak sa'yo pataas. Yung usapan ay puro posibilidad, hindi limitasyon. Pangatlo, i-visualize mo ang magagandang resulta bago magsimula ang araw mo. Hindi ito puro pangarap na imposibleng mangyari. Ito ay pag-i-imagine mo na nagagampanan mo ng maayos ang araw. Iniisip kung paano ka magiging kalmado sa bawat sitwasyon. Kasi, pag nasanay na ang utak mong itaguyod ang tagumpay, mas madali mo na itong maaabot. Sa dulo, ganito lang yan. Ang utak mo ang filter ng mundo mo. Kung ititrain mong mag-isip ng maayos, mas marami kang makikitang oportunidad. Mas maganda ang magiging desisyon mo at mas matutulungan mo ang sarili mong maging best version mo. Kaya, kaibigan, mag-comment ka naman. Ano ang gusto mong ma-attract sa buhay mo? Isulat mo yan ng buo ang loob kasi lahat nagsisimula sa isang thought. Ang atensyon mo ang bumubuo ng sarili mong realidad. Tanong, pag naglalakad ka sa kalye, ano ang napapansin mo? Yung nagmamadaling tao ba? Traffic, ingay, mga problema? O yung maliliit na magandang bagay, yung araw na nagpapaliwanag sa mga gusali, tunog ng hangin sa puno, o basta random ng ngiti kabilang daan? Isang bagay ang malinaw. Pareho-pareho lang ang realidad, pero depende sa saan mo ilalagay ang atensyon mo. Parang yung sikat na meme ng bus, 2 tao, iisang biyahe. Yung isa, tanaw ang napakagandang tanawin, yung isa naman, nakadikit sa pader, puro bato lang ang kita. Hindi daan ang iba, ang kaibahan lang, alin side sila umupo. Ganon din ang buhay. Kung puro gray lang at kung ano ang kulang ang tinitingnan mo, parang puro pader lang ang mundo. Pero pag lumingon ka sa tamang direksyon, marirealize mong maganda pala ang tanawin. Sabi nga ni Will Smith sa isang interview, kung gusto mo ng tagumpay kasiyahan, kung gusto mong maabot ang goals mo, matutunan mong huwag magpaistorbo sa kung ano-ano. Mag-focus ka lang sa mahalaga. Yan daw ang susi ng tagumpay niya. Hindi ito swerte, kundi pagpapasya kung saan mo dadalhin ang energy mo. Para kang may Instagram filter. Depende sa filter na gamit mo, nag-iiba itsura ng paligid. Kung filter mo ay puro reklamo, worries, at problema, madilim at negative ang mundo mo. Pero kung matuto kang magpalit ng filter, kung yung nasa kontrol mo ang pinipili mong tingnan, babaguhin nito lahat ng pananaw mo. Ngayon, tanong ko, saan mo ba na ilalagay ang attention mo lately? Subukan mo to. Isipin mo ang isang bagay na nakapagpainis o nagpa-anxious sa'yo nitong mga nakaraang araw. Komento ba ng iba? Problema ba sa trabaho? May nakita ka lang online? Kumusta pakiramdam mo noon? Ngayon isipin mong, imbes na doon ka nag-focus, nilipat mo sana ang atensyon mo sa isang positibo. Kunwari, maliit na achievement ng araw mo, isang moment na tahimik ka, o masayang usapan.
Sa tingin mo ba, pareho pa rin sana ang pakiramdam mo? Kung gusto mong mabawi ang sense of calm at makabalik sa focus na mahalaga sa tagumpay, simulan mong gawin tong mga ito. Una, mag-mental diet. Kagaya ng pag-iingat sa kinakain, maging maingat din sa pinapakain sa isip. Bawasan ang negative na balita araw-araw. I-filter ang sinusundan mo sa social media. Tanungin mo sarili mo, may value ba ito o energy draining lang? Ang isip mo parang hardin. Anong dinidiligan mo? Yun ang tutubo. Pangalawa, mag-attention reset. Pag nahuli mong natutulog ka sa negative thoughts, magpalit ka ng focus. Literal, bumangon, lumabas, huminga, tumingin sa paligid para may bago kang makita. Kung napupuno ka ng pag-aalala, palitan mo rin ang tanong, imbes na, bakit ganito na naman? Subukan mong, ano kaya ang pwede kong matutunan dito? Pangatlo, sumama ka sa mga taong sumusuporta sa gusto mong ma-attract. Kung puro reklamo, problema, at walang solusyon ang mundo ng mga kasama mo, mahahawa ka. Hanapin ang mga taong inspirasyon, challenge, at tulak para mag-grow at manatiling focus sa mahalaga. Sabi nga ni Epictetus, kung saan mo nilalagay ang atensyon mo, nandoon ang kaluluwa mo. Kasi sa dulo, kung ano ang lagi mong tinitingnan, yun din ang madalas mong maramdaman. Kung ang atensyon mo puro nagpapalakas sa'yo, magiging matibay kang tao, mas maganda ang desisyon, at nakakapanatili ka ng kalmado sa kahit anong sitwasyon. Kung hindi ka nagpapahinga, magsasara talaga ang isip mo. Ilang beses mo bang pinilit ang sarili mong magpatuloy kahit pagod ka na? Nakaupo ka sa harap ng computer, trinay mong mag-focus, pero parang luma na TV na mahina ang signal ang utak mo. Paulit-ulit mong binabasa ang parehong sentence, pero wala naman talagang natutunan o naintindihan. Isang kape, tapos isa pa, wala pa ring linaw ang isip mo. Nakakainis pa, imbes tanggapin mong pahinga ang kailangan, pipilitin mo pa ring magtrabaho. Sa tingin mo ba magiging produktibo ka niyan? Siyempre hindi. Lalong madadagdagan ang mistakes, lalo ka pang magkakandaleche-leche. Totoong walang masyadong nagsasabi nito. Ang pahinga ay hindi luho, kalakip yan ng buhay. Tingnan mo na lang ang phone mo. Anong nangyayari kung sobrang gamit, di ka nagcha-charge? Siyempre, mamamatay. At kahit anong shake, tapik, o sigaw mong work, wala yan hanggang hindi mo binibigyan ng battery, ng rest. Bakit mo dinidiktahan ang utak mo na iba ito? Panahon pa ng Stoics, alam na nila to. Si Seneca mismo nagsabi, kahit matalim na espada, kailangang nagpapahinga para manatili ang talim nito. Anong silbi ng sandatang maganda kung mapupudpud naman? Anong silbi ng utak na matalino kung gamit na at malabo ng mag-isip? Si Seneca, naglalaan ng oras para magpahinga, mag-reflect, at mag-recover. Hindi niya ito tinuturing na sayang oras, kundi taktika para bumalik na mas malakas. Ngayon, pinapatunayan na rin ito ng neuroscience. Ang pahinga, nagpapabuti ng memory, learning, at self-control. Para hindi naman boring ang usapan, ganito na lang. Ang utak mo, parang whiteboard. Araw-araw, sulat ka ng sulat ng lessons, desisyon, plano. Pero kung hindi mo binubura, masikip, magulo, at malabo na ang board, ang tulog, parang pambura yan, nagbibigay ng space para sa bago, ideas at decisions. Nakikita mo na ang importansya ng pahinga? Alam ko ang iniisip mo. Magulo masyado buhay ko, di ako makapahinga ng maayos. Relax. Eto, 3 strategy na pwede mong gawin ngayon. Una, bawasan mo ang screen time bago matulog. Medyo gasgas, pero gets. Yung blue light ng phone, nalilito ang utak na parang umaga pa. Kaya kung gigising ka pa ng phone, videos, balita, o scroll ng social, huwag mong asahan na makakatulog agad ang utak. Pangalawa, gumawa ka ng night routine. Hindi kailangang complex. Magbasa lang siguro ng konti, magsulat, o tahimik lang sandali para relax ang katawan. Ang mahalaga, masanay ang utak na oras na para mag-off. Pangatlo, makinig ka sa katawan mo. Kung pakiramdam mo kailangang tumigil, magpahinga ka. Hindi sign of weakness yan, kundi strategy. Ang atleta, hindi training lang ng training. Alam nilang performance nila ay nakasalalay sa pahinga. Athlete ka rin ng sarili mong buhay. Ang pahinga, hindi sayang oras, kundi recharge
para mas malakas ka bukas. Kasi kung mas gusto mong maging successful, hindi mas maraming walang kwentang pagod ang kailangan. Mas malinaw na isip, focus, at tunay na kalmado. 7. Ang umaga mo, bumubuo ng kapalaran mo. Imagine mo to, sina Marcus Aurelius at Seneca, nagising sa ika-21 siglo. Si Marcus Aurelius, pagdilat ng mata, diretso na agad ang kamay sa phone, check ng notifications, dami ng unread emails mula sa Senado, may nangbabash ng latest niya sa Twitter, tapos may balitang may gulo na naman sa borders. Napabuntong hininga siya, tumayo, nagkakapi ng pagod, at iniisip na agad, ang bigat ng araw na to. Si Seneca naman, gumising ng payapa. Bago gumalaw, huminga muna ng malalim at tinanong ang sarili, anong klase ng araw ang gusto kong maranasan ngayon? Napakalma siyang tumayo, nag-stretch, uminom ng tubig, nilagay sa journal ang reflections niya. Tapos, nang hindi nag-check ng phone, naglakad siya sa labas, ramdam ang preskong hangin sa mukha. Yung isa, dinala ng agos ng araw. Yung isa, siya ang nagkontrol. Ikaw, kanino ka mas kahawig sa umaga? Marami. Nagsisimula ng araw na parang robot. Gigising. Check agad ng phone. Puno agad ng impormasyon at worries kahit di pa bumabangon. Hindi nila pinaghahandaan ang isip nila. Hindi nila dinidirect ang focus nila. Marami ang basta na lang sumasabak sa araw na parang walang kontrol. Pero isipin mo kung ano ang mangyayari kung imbes na mag-react ka lang sa lahat ng dumarating sa'yo, ikaw mismo ang pumili kung paano mo sisimulan ang araw mo. Ngayon, pinapatunayan na ito ng science. Hindi lang basta pilosopiya ito. Si Dr. Rangan Chatterjee, isang eksperto sa kalusugan at wellness, nagpapaliwanag na ang malinaw na morning routine ay susi para mapamahalaan ang stress at manatiling kalmado. Pinapakita ng mga pag-aaral niya na kapag sinimulan ng tao ang araw ng may intensyon, kahit magbasa ka, mag-meditate o iwasan lang ang distractions, bumababa ang anxiety at mas tumitindi ang kakayahan mong mag-focus. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, paano mo sinisimulan ang araw mo para hindi lang ito manatiling theory? Gawin natin itong kakaiba ngayon. Imagine mo na ngayon na ang turning point mo. Samahan kita sa isang perpektong umaga para maranasan mo kung ano ang pakiramdam ng kontrolado mo ang simula ng araw mo. Pagdilat ng mga mata mo, tandaan, bawal munang hawakan ang phone sa unang 30 minuto. Oo, alam ko mahirap, pero isipin mo, kailangan mo ba talagang bombahin agad ang utak mo ng impormasyon kahit hindi ka pagising ng husto? Bigyan mo ng pahinga ang utak mo bago ito tambakan ng messages, balita at social media. Anong pwede mong gawin imbes? Isang bagay na magpapafeel sa'yo na kontrolado mo ang umaga mo. Kahit maliit lang, pero dapat pakiramdam mo, panalo ka na agad. Mag-ayos ka ng kama, mag-unat, maghanda ng tahimik na almusal, mag-meditate kahit 1 minuto. Hindi mahalaga kung alin, basta gawin mo itong may intensyon. Huli, i-visualize mo ang klase ng araw na gusto mo. Huwag hayaan na ang araw ang kumontrol sa'yo. Ikaw ang dapat mag-control nito. Saglit na magmuni-muni kung paano gusto mong mag-react sa challenges, kung anong pakiramdam ang gusto mo, at ano ang gusto mong ma-achieve. At kung hindi ka sigurado kung paano mag-train ng utak mo para mag-visualize ng malinaw, abangan mo lang. Malalaman mo kung bakit kayang baguhin ng skill na to ang lahat. So kaibigan, paano mo sisimulan ang umaga mo mula ngayon? Share mo sa comments para maging totoo at makahanap ka ng suporta mula sa community na to. Tandaan, anong iniisip mo? Yun ang binabuild mo, kaibigan. Naranasan mo na ba to? Nagdesisyon kang gusto mo ng bagong kotse. Nagsimula kang tumingin ng mga modelo, pinag-iisipan ng kulay, ang mga detalye, paano ka titingnan habang nagmamaneho. Tapos, parang bigla mo na lang siya nakikita kung saan-saan, sa kalsada, sa ads, sa parking lot ng supermarket. Para bang may sign ang universe, di ba? Pero hindi yan magic, utak mo yan. Kapag nag-focus ka sa isang bagay, mas madali na itong mapansin ng utak mo. Hindi dahil bigla itong lumitaw, kundi dahil na-activate mo na ang tamang filter ng utak mo. At hindi lang ito nangyayari sa kotse, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Sabi nga ni Epictetus, what you feed your mind becomes your reality. Kung ubos oras mong isipin ang problema,
ang mga kulang sa'yo, at kung gaano kahirap ang lahat. Yan at yan lang lagi ang makikita mo. Pero kung mag-umpisa kang mag-focus sa progress at opportunities, uutusan ng utak mo ang sarili niya na hanapin ang mga yun. Kasi eto ang sikreto, hindi nagkakaiba ang utak mo sa malakas mong nai-imagine at sa totoong nangyayari. Sabi ni Roxy Nafusi, isang expert sa visualization, na ang malinaw na pag-imagine ng araw mo ay hindi lang mental exercise. Totoong paraan ito para i-train ang utak mo tungo sa success. Gusto mo ba i-try? Pumikit ka, imagine mo ang ideal mong tahanan. Huwag lang basta isipin, maramdaman mo. Anong kulay ng pader? Anong ilaw ang tumatama sa bintana? Anong amoy? Anong tunog ng tugtog sa background? Anong pakiramdam habang naglalakad ka sa loob? Ngayon, imagine mo lahat ng kailangang gawin para marating yon. Hindi bilang mailap na pantasya, kundi bilang totoong daan. I-visualize ang bawat hakbang, pagsisikap, desisyon, at mga munting tagumpay araw-araw na maglalapit sa iyo sa goal na yon. Mas totoo ba ang pakiramdam? Maganda. Dahil habang mas klaro ito sa isip mo, mas madali mong mahahanap ang daan papunta roon. Paano mo magagamit ang visualization para manatiling kalmado at magtagumpay? Una, gumawa ng mental script para sa goals mo. Hindi sapat ang isipin mong gusto kong gumaling o gusto ko ng success. Idetalye mo, kung goal mo ang maging mas self-confident, imagine mo isang specific na sitwasyon na confident kang kumikilos. Kung business success ang goal mo, picture in mo kung paano ang araw mo doon, mula sa unang kape hanggang sa huling meeting. Kailangan ng utak mo ng malinaw na larawan para malaman niya kung saan siya papunta. Pangalawa, paligiran mo ang sarili mo ng images at stimuli na nagpapatibay ng vision mo. Pansin mo bang punong-puno ng motivational quotes at pictures ng idols ang wall ng mga atleta? Hindi aksidente yon. Nakakaapekto ang environment mo sa pag-iisip mo. Gamitin mo to. Ilagay mo sa paligid mo ang mga reminders ng goals mo. Palitan ang wallpaper ng phone mo ng inspirasyon. Magbasa ng babagay sa mindset mo. Kapayapaan ang resulta kapag alam mo kung saan ka pupunta. Ang tagumpay hindi tsamba. Visualize mo kung anong gusto mo at lakarin mo ang bawat hakbang ng may intensyon. Bumalik ka sa paghinga at kunin mo ulit ang kontrol. Naka-on na ang laro, mabigat ang hangin sa lamesa, nag-aaral ng baraha ang mga players. Pero ang tunay na eksperto, hindi lang sa baraha tumitingin, kundi pinagmamamasdan ang mga kalaban. Sa poker, hindi laging may pinakamagandang baraha ang nananalo, kundi yung marunong maglaro nito. Ang mga baguhan, kitang-kita sa bawat hinga, bawat nerbiyos na galaw, bawat patak ng pawis. Pero ang mga pro, hindi kumukurap, walang impatience, hindi nagpapabasa ng isip kasi alam nila na sa poker tulad ng sa buhay, kapag nawala ang kontrol, talo ka na. Ngayon, palitan mo ang poker chips ng mga salita at ang lamesa ng totoong argumento sa buhay. May mag-challenge sa'yo, mangproboka, pilitin kang mapasama sa emosyonal nilang laro. Kapag kinagat mo, nag-react ka ng walang isip, sumabog ka sa bugso ng damdamin. Talo ka na agad. Pero kung kalmado ka, huminga ka bago kumilos, ikaw ang pumipili ng reaksyon mo imbes na ibigay ito. Nasa iyo ang kapangyarihan. Imagine mo ito. May kaaway ka, bumibilis ang tibok ng puso mo, kumukulo ang dugo mo, parang gusto mo nang sumabog ang sasabihin mo agad. Pakiramdam mo inaapi ka, hindi ka nauunawaan, at bawat hibla mo gustong mag-react, magtanggol, sumagot, huwag. Sandali lang, pause. Dito nakasalalay lahat. Pwede kang pumutok at sumigaw ng walang isip, o gawin ang ginawa ng mga stoic, manatiling kalmado. At hindi lang ito para iwas kahihiyan sa argumento. Ito ang pinagkaiba ng taong alipin ng bugso ng damdamin at ng taong kontrolado ang direksyon ng buhay papunta sa tagumpay. Araw-araw ginawa ito ni Marcus Aurelius. Kung hindi, matagal nang gumuho ang kanyang imperyo. Kaya sinabi niya, kalmado pero marunong magdesisyon, masaya pero steady. Iyan ang taong sumusunod sa rason sa lahat ng bagay. Iyan ang susi. Pwede mong maging pinakamalakas na kakampi ang utak mo o pinakamalupit mong kalaban. Depende kung ikaw ang magkokontrol o ikaw ang makokontrol nito.
At sa mga sandali ng stress at tensyon, ano ang unang dapat gawin? Kuning muli ang paghinga mo. Simple lang, pero totoo. Sino mang hindi marunong humawak ng paghinga, hindi makokontrol ang utak. At kapag hindi mo kontrolado ang utak mo, hindi mo makokontrol ang buhay mo. Kaya next time na pakiramdam mo, parang mawawala ka sa kontrol. Ito gawin mo para manatiling kalmado. Una, gamitin ang 4-7-8 technique. Inhale ng 4 na segundo, hold ng 7, exhale ng 8. Bakit effective? Kasi pinipilit nitong mag-relax ang katawan mo. Parang nire-reset mo ang nervous system mo. Pangalawa, magkaroon ka ng konting compassion. Kung may bigla ang sumagot sa iyo ng galit o frustration, malamang hindi yon dahil sa iyo. May mas malalim silang pinagdadaanan, baka masama lang araw nila, buhay nila, or hindi talaga nila alam paano pakitunguhan ang sarili nilang utak. Dito ka lamang, ikaw ang magdedesisyon kung papasok ka ba sa gulo nila o hindi. Kasi, sa huli, ang nagwawala talo, at ang nananatiling kalmado panalo. Tandaan mo to, kaibigan, kapag pinipressure ka ng buhay, huwag mag-react agad, huminga muna, tsaka magdesisyon, dahil ang tunay na tagumpay hindi para sa mga nagpapadala agad sa bugso ng damdamin. Para ito sa mga marunong maghintay, mag-isip, at kumilos ng may tumpak na galaw. Maghanap ng katahimikan, hanapin ang sagot, pag-isipan mo to, idilat mo ang mga mata mo, at bago ka pa bumangon sa kama, hawak mo na agad ang telepono mo, mga notification, email, social media. Lumabas ka ng bahay, puro trapik, busina, kupas na usapan na dinig mo lang ng kalahati, at musika na sumasabog galing kung saan-saan. Pag uwi mo, bukas ang TV, check ulit ng mga mensahe. Bawat saglit puno ng ingay. At hindi mo namamalayan, ang buhay mo ay nagiging ipo-ipo na walang puwang ang katahimikan. Nakakapagod, di ba? Napaka-overwhelming isipin. Alam mo kung bakit ganyan? Kasi hindi ka sanay sa katahimikan. Kinakatakutan mo. Ang uncomfortable ng tahimik, kaya pinupuno mo bawat segundo ng ingay. Pero eto ang katotohanang baka ayaw mong marinig. Ang katahimikan, hindi yan kaaway. Isa siyang pintuan papunta sa ibang mundo. Yung sagot hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa sarili mo. Kung hindi mo susubukang pumasok, hindi mo malalaman kung anong nawawala sa'yo. Parang sa pelikulang Eat, Pray, Love, di ba? Yung bida na trap sa buhay na hindi na siya napapasaya, iniwan lahat at naglakbay para hanapin ang sarili. Hindi niya yun ginawa sa gitna ng gulo, kundi sa gitna ng katahimikan, sa isang retreat sa India. Harap-harapan niyang nakaharap ang pinaka-challenge niya. Ang mapag-isa sa sarili niyang isip. Hindi madali. Sumisigaw ang utak niya. Umaangat ang anxiety. Gusto na niyang tumakbo. Pero may nagbago. Nung nawala ang ingay sa labas, narinig na niya ang tunay niyang pangangailangan. Doon sa katahimikan, nahanap niya ang mga sagot. Hindi dahil may nagbigay, kundi dahil narinig na niya sarili niya. Matagal nang alam ng mga Stoic to. Sabi nga ni Seneca, mas madalas tayong magdusa sa ingay ng isip natin kaysa sa ingay sa paligid. Nag-aalala tayo sa mga di pa nangyayari. Inuulit-ulit ang mga pagkakamali noon. Pinupuno ang utak ng walang kwentang mga alala na lagi tayong binabagabag, bagyo ng isip. Pero ang taong marunong makahanap ng katahimikan sa loob, natutong maging kalmado sa kahit anong sitwasyon. May science din dito. Sabi sa isang pag-aaral mula Duke University, kapag kay tahimik, may kakaibang nangyayari sa utak mo. Hindi siya namamatay o nagpapa-standby. Kabaliktaran pa. Parang naghahanap ka ng bagay sa magulong kwarto. Tingin ka dito, doon, hukay dito, bukas ng drawer. Pero habang naghahanap ka, mas nagkakagulo. Hanggang tumigil ka, huminga, nag-ayos ng konti. At ayon, harap-harapan na pala buong oras. Yan ang tinatawag na default mode network. Isang neural system na tumutulong magdugtong ng ideas, lutasin ang mga problema at magdala ng linaw. Para bang, pag natanggal ang distractions, linis at ayos ang isip mo at unti-unting nagkakabit-kabit ang mga sagot na dati parang hindi mo maabot. Kung ang isip mo parang laging bagyo at hindi mo makita ang mga sagot, anong pwede mong gawin? Una,
Mag-disconnect ng 30 minuto araw-araw. Walang screen, walang usap, puro katahimikan lang. Pwedeng umaga, bago matulog, o kahit kailan mo gustuhin. Pangalawa, maglakad sa tahimik. Walang musika, walang podcast, ikaw lang at ang iniisip mo. Sa una, ang awkward, pero pag nasanay ka, marirealize mo. Dito lumalabas ang ideas at solusyon na hindi mo nakita dati. Pangatlo, isulat lahat ng lumalabas sa isip mo sa mga sandaling yon. Mga isip, mga tanong, mga pagmumuni-muni. Pag sinulat mo, mas malinaw at mas maintindihan mo ang takbo ng isip mo. Kasi ganito yan, kung ikaw nga mismo hindi masikmura ang mag-isa kasama ang sarili mong isip, sino pa kaya ang gugustuhing sumama dyan? Ang katahimikan, hindi yang kaaway. Yan ang tool para pakalmahin ang utak mo at gabayan ka papuntang tagumpay, bes. Kung gusto mo talagang matutong maging kalmado at magtagumpay, may isa pang bagay na hindi dapat isantabi. Isang detalye na madalas nakakaligtaan pero siya ang nagkakaiba sa taong overwhelmed at sa may control sa sarili. Gusto mo bang malaman kung ano? Gamitin mo ang kamay mo. Kalmahin mo ang isip mo. Hayaan mo ikwento ko. May isang lalaki na hindi mapakali. Hindi dahil mainipin siya, kundi dahil puno ng tanong ang utak niya. Hindi sapat makita niya ang mundo. Kailangan niya itong intindihin, hawakan, paghiwa-hiwalayin at buuin ulit gamit ang sariling kamay. Walang tigil siyang nagdodrawing, nag-design ng mga bagay na hindi pa umiiral, nag-aaral ng anatomy at walang patid magsulat. Pero hindi ito lahat dahil lang sa curiosity. Alam niya, mas mahusay ang utak niya pag abala ang kamay niya. Kapag feeling niya na stuck na siya, sketch agad. Kapag magulo ang isip, papel at drawing. Kapag kulang ang salita, ginagalaw niya ang kamay niya. Yun ang sikreto niya. Hindi siya naghihintay ng linaw, nililikha niya ito gamit ang kamay niya. Sino siya? Si Leonardo da Vinci. Oo, henyo siya, pero isa rin siyang tao na nadiskubre ang hindi alam ng marami. Kapag sabog ang isip mo, hindi ang sagot ay mag-isip pa ng mag-isip, kundi kumilos. Ikaw, anong ginagawa mo kapag nalulunod ka sa stress? Kapag buhos ang ideya pero hindi magtugma-tugma? Kapag natutulala ka sa anxiety? Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang mabuting pagkilos ay nagbibigay ng kapayapaan sa isipan. Ang kalmado, hindi yan dumarating kakaupo o kakahintay na lumipas ang bagyo. Darating yan pag kumilos ka. Imagine mo to, nasa trabaho ka, buong paligid parang guguho. Dagdag-dagdag ang mga email, walang tigil ang tawag, may nanghihingi ng bigla ang favor. Bigat sa dibdib mo, nagmamadali ang isip mo, sabay-sabay lahat kailangan sagutin. Gusto mong magpakalma, pero hindi mo magawa. At ang pinakamasaklap, ang gusto mo lang ay maging katulad ng mga taong parang kayang-kaya ang pressure, laging composed, maayos magdesisyon kahit puro gulo sa paligid. Kasi sila talaga yung umaabante at nagtatagumpay. Pero paano nga ba habang parang magugunaw na ang lahat? Kalmahin ang isip gamit ang kamay. Siguro iniisip mo, hala, kamay, ano raw yon? Parang kalokohan. 'Di ba? Gets ko yan. Pero gumagana. Una, maglaan kahit 10 minuto bawat araw sa kahit anong gawain na aktibo ang kamay mo. Drawing, pagsusulat, pagluluto, pagkumpuni, pag-aalaga ng halaman, kahit ano. At di mo kailangang mag-sketch bigla sa gitna ng opisina, basta gawing habit, 1 oras sa araw mo kung saan puto lang ingay, pahinga naman ang isip. Pangalawa, tanggalin ang distractions. Kalimutan ang multitasking, patayin ang notifications, at wag na wag magpatugtog ng kanta na may lyrics habang ginagawa mo. Ikaw, ang kamay mo, at ang activity lang. Pag isa lang ang focus ng isip mo, natutunaw ang stress nang hindi mo namamalayan. Pangatlo, pansinin kung anong pakiramdam mo matapos mo gawin. Baka hindi pa solved lahat ng problema mo, pero promise, mas malinaw mag-isip, parang humupa ang bagyo, kahit paano. Kapag hindi na kaya ng salita, hayaan mo ng kamay mo ang magsalita. Minsan, mas malakas pa kumabaga kaysa sa 1,000 magulong isip ang katahimikan ng paggawa gamit ang kamay. Kaya ikaw naman, bes, anong unang gagawin mo gamit ang kamay para pakalmahin ang utak mo? Maging matapang at i-share sa comments. Ang pagiging kalmado, hindi yan simpleng kawalan lang ng gulo. Susi yan para sa mas malinaw na isip,
tamang aksyon, at tuloy-tuloy na tagumpay. Hindi hinahayaang kainin ng stress ang araw-araw mo. Araw-araw, may pagkakataon kang sanayin ang sarili mong isip kung paano tutugon sa paligid. At maging taong hindi nalulunod sa ingay, kundi kayang idirek ito. Huwag mong hintayin maging madali ang buhay o kumalma ang paligid. Ang tunay na pagbabago, nangyayari kapag natuto kang hanapin ang kapayapaan sa gitna ng challenge, kapag nag-focus ka sa anong kaya mong kontrolin, imbes na sayangin ang lakas sa hindi mo naman hawak. Umabot ka ba hanggang dito? I-comment mo naman, pinipili kong maging kalmado para sa tagumpay, para malaman ko kung sino ang tunay na stoic warriors na umabot sa dulo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at i-like ang video na to para hindi ka mahuli sa mga susunod. Saka check mo din ang playlist namin na lalabas sa screen. Puno yun ng ideas, kwento, at tips para mas magaan at may kumpiyansa sa buhay. I-click mo na at sama-sama tayong magpatuloy. Hanggang sa muli, ingat ka at yakapin mo lagi ang inner stoic mo.